What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento kay Danby, isang senior sa high school sa kanyang huling taon. Ilang araw na lang bago niya kunin ang university entrance exams, pero ang problema, sobrang hina niya sa math. Palagi siyang nakakatuyog sa klase sa math na labis na ikinaiinis ng guro hanggang isang araw ay pinatawag siya sa harap ng pisara. Pero gaya ng nakasanayan, wala siyang masagot. Dahil sa inis, pinagalitan siya ng guro sa harap ng buong klase. Pag-uwi niya, binaliwala niya ang pag-aaral at nagpalipas ng oras sa kakalaro ng cellphone at pakikinig ng musika. Pinapanood siya ng kanyang ina na naiirita at sinabihan siyang kung kasing sipag daw niya ang pagsasaulo ng math, ang pagsasaulo niya ng lyrics ng kanta, di sana henyo na siya. Nagbiro pa ang nanay niya na minana raw ni Danby ang kahinaan sa math mula sa kanyang ama na mahina rin dito at na walang universidad na tatanggap sa kanya kung ganito siya. Ang pinaka-ikinaiinis ni Danby ay kapag nililipat ng nanay niya ang TV sa mga historical drama na palagi nitong pinapanood. Sumuko si Danby at umalis ng bahay, papunta sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Muli siyang pinaalahalanan ng kaibigan na ito na huli na niyang pagkakataon ang makapasok sa kolehiyo. Kapag bumagsak siya na yon, wala na raw siyang kinabukasan, wala nang patutunguhan. Kinabukasan, nahuli ng gising si Danby at nagmamadaling umalis, huli na sa schedule para sa malaking exam. In-encourage siya ng kanyang ina habang papalabas siya. Sinasabing gawin niya ang kanyang makakaya para makapasok sa isang magandang paaralan. Kinakabahan si Danby, lalo na sa bahagi ng math, pero sinubukan niyang mag-aral sa bus hanggang makarating siya sa exam center. Bigla siyang bumaba ng bus at tumakbo, pero nakalimutan ng payong. Habang papalapit siya sa gusali ng exam, nanaigang takot. Hindi pa siya handa. Nagsimula siyang magpanik, iniisip kung tatakbo na lang ba siya at iwasan ang posibilidad ng pagkabigo. Umupo siya sa ilalim ng malakas na ulan, bagsak ang loob, tahimik na hinihiling na sana ay maglaho na lang siya. May mababaw na lawa sa harap niya na nabuo dahil sa ulan. Lumapit siya rito at biglang may kakaibang nangyari. Napansin niya ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng kakaibang kasuutan. Nagkakatipon at nagdadasal para sa ulan. Sinasabi nilang 3 taon nang walang ulan at namamatay na ang mga tao dahil sa tagtuyot. Bigla, nahulog si Danby sa lawa at nagsimulang malunod. Ngunit sa halip na mamatay, muli siyang umangat. Nasa parehong lugar pa rin siya, ngunit tila sa ibang mundo na. Nalilito siya at tinanong ang mga tao sa paligid kung nagsushoot sila ng historical drama o ano. Ang hari, nang makita ang kanyang kakaibang kilos, ay natakot at sumigaw. Tinatanong kung isa ba siyang demonyo. Kinakabahan niyang sinabi, "Hindi po, isa lang akong high school student." Ngunit sa pandinig nila, parang mahiwagang orasyon ng kanyang sinabi, kaya lalo silang natakot. Biglang pinaligiran siya ng mga gwardya na may hawak na mga espada. Nang mapagtanto niyang totoo ang mga espada, nagpanik siya at nag-improvise, sinabing, "Alam ko kung bakit ako narito. Diyos ko, ipadala mo ang ulan." Inulit ng mga tao ang kanyang mga salita parang panalangin, ngunit nang muli silang tumingalaw, wala na sila. Tumakas na pala siya at tumakbo hanggang makarating sa isang lugar na puno ng mga kasuutan pang seremonya. Nagkunwari siyang isa sa mga pari ng templo at palihim na nakapasok sa isang pulungan kasama ang hari. Sa gitna ng pulungan, biglang inanunsyo ng hari na dapat na nilang tigilan ang pag-asa sa pamahiin at sa halip ay pag-aralan ng asyensya at matematika para maresolba ang mga problema ng kaharian. Ngunit tumutol ang punong pari, sinabing delikadong kalokohan yun, na ang math ay isa lang ding pamahiin at imposibleng maunawaan ng kalikasan sa pamamagitan ng mga ekwasyon. Ayon sa kanya, ang tunay na dahilan ng tagtulot ay galit ang kalangitan sa hari at ang tanging paraan para umulan ay ang pagsasagawa ng hari ng isang sagradong ritual kasama ang reyna. Palihim na umalis si Danby sa pulungan at sinubukang hanapin ang kanyang cellphone, ngunit muli siyang nahuli.
Habang hinihintay niya ang pagdating ng hari, naisip niya na baka makatakas siya kapag tuluyan ng umulan. Ngunit nagulat siya nang sabihin ng hari na 3 taon nang walang ulan at sa totoo lang, hindi siya nitong gusto. Ipinahayag niya na dapat ibitay siya kaagad. Nagpanik si Danby at nakiusap, "Sandali lang po, isa lang akong estudyante mula sa hinaharap at nakarating lang ako rito ng aksidente." Sinubukan niyang kumbinsihin ng hari na marami siyang alam sa historya. At nang hindi ito umubra, mabilis niyang inidagdag na mahusay din siya sa math. Naintriga ang hari at ipinagpaliban ng pagbitay. Sinabing, "Patunayan mo ito." Binigyan siya ng isang problema tungkol sa Pythagorean theorem. Sa una, nalito siya at sinabing hindi man lang niya maintindihan ang nakasulat. Ngunit nang mapagtanto niyang Pythagorean theorem ito, mabilis niyang isinagot. Namangha ang hari. Sinabi nitong karaniwan ay 3 araw inaabot ng kanyang mga scholars na masagutan ng ganitong problema. Mula noon, sinimulan ng turingin ng lahat si Danby bilang Gosam, isang lalaking scholar. Binigyan ng hari ni Danby ng isang misyon, turuan ng math ang mga tao. Kapag nagtagumpay siya, papayagan siyang makauwi. Ngunit ang unang estudyante niya ay ang hari mismo. At nagulat siya nang matuklasan na hindi man lang ito marunong magbilang. Matiyaga siyang nagturo sa kanya mula sa pinakamapay, mga numero, pagdadagdag at pagbabawas hanggang sa pagsasakay. Kalaunan, naghanda sila ng paligsahan ng math laban sa isang musisyan ng rival na lungsod. Kapag natalo si Danby, paparusahan siya. Matapang siyang sumasagot sa hari at minsan ay nasusuntok niya pa ang hari sa inis kapag nagkamali. Sumugad ang mga gwardya, handang patayin siya dahil sa paghawak sa hari. Ngunit pinigilan sila ng hari at tinawanan na lang ang pangyayari. Itinatago nila ang lahat ng mga papel ng math kapag bumibisita ang reyna at nagpapanggap na nag-iensayo lamang ng musika. Isang araw, napansin ng hari na gutom si Danby at inimbitahan siyang kumain. Ngunit hindi niya nagustuhan ang pagkain, kaya dinala niya ang hari sa kusina. Gamit ang mga sangkap mula sa kanyang bag, ipinagluto niya ito ng masarap na instant noodles. Nagustuhan ito ng hari kahit maanghang. Nang ialok siya ng water, tumanggi. Sinabing gusto niya ang anghang. Kinabukasan, narinig ng buong palasyo ang sigaw ng hari. Nang silipin niya si Danby, nakita niyang may nakasuot itong anting-anting sa tenga. Akala niya ay isinumpa siya ni Danby. Nag-iling-iling siya at sinabing, "Oy, superstar, noodles lang yon, hindi itim na mahika." Walang mahika o sumpa, chili lang yon na tumama ng matindi sa kanyang tiyan. Nang sinabi niya yon, tinanong ng hari, "Ano ba ang tiyan?" Kaya umupo siya at ipinaliwanag kung ano ang tiyan, ang bituka, pati na ang puso at kung paano mararamdaman ang tibok nito kapag inilagay ang kamay sa dibdib. Ngunit sabi ng hari, "Wala akong nararamdaman." Ngumiti siya at sinabing, "Okay lang yun. Balang araw kapag may minahal ka, mararamdaman mo rin yun." Namangha ang hari sa dami ng kanyang kaalaman. Sinimulan niyang turingin si Danby bilang isang henyo, kaya hiniling niya na turuan siya ng lahat ng scholar ng Joseon, hindi lang math, kundi pati siyensya at agrikultura. Noong gabing iyon, inalok siya ng hari ng dalang hita at kasyual lang siyang sinabing, "Salamat," nang walang seremonya. Ngunit nagalit ang hari. "Isa kang lalalag ng Joseon, dapat inigatan mo ang prutas na yan ng 3 araw man lang, hindi mo pinapahalagahan ng mga biyaya." Tumawa siya at sinabing, "Dalang hita lang yan, huwag kang masyadong dramatic." Kalaunan, naglaro sila ng bola sa gabad ng palasyo at napatakbo niya ang hari ng unang beses matapos maraming taon. Kinabukasan, umupo ang hari kasama ang magiging asawa at sinabing papagsilbihan siya ng mahiwagang posyong ng pag-iibig sa kanyang nilaga noong gabing iyon at pagkatapos ay magkakasal na sila. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Ang bowl ay napunta sa kamay ni Danby. Nagsimula siyang kumilos ng kakaiba at nakatulog sa loob ng palasyo. Paggising niya, paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa hari. Ngunit sinabi lang nitong, "Walang nangyari, Gosam. Kalimutan mo na." Naglakad sila sa labas at sinabi ng hari na kung magtatagumpay siya sa kanyang misyon, bibigyan siya ng mataas na posisyon sa konsil at kahit isang kabayong hari. Ngunit sinabi ni Danby, "Wala akong gusto. Babalik ako sa mundo ko saan sandaling umulan." Sumagot ang hari, "Kung ganon,
Mula ngayon, huwag mo akong tratuhin parang hari. Pantay tayo, tao sa tao. Ngunit kinabukasan, may trahedyang nangyari. Inaresto si Danby at inakusahan ng paglalapastang sa hari. Itinali siya sa kamay at paa, handa ng pahirapan. Ngunit namagitan ng hari at ipinaliwanag sa mga pari na ang batang scholar ay may mahalagang kaalaman. Ngunit sinamintala ito ng isang pari at sinabing, kung ganon, susubukin ko siyang mismo. May 2 linggo siya. Kapag hindi umulan sa loob ng panahong iyon, papatayin namin siya. Hindi sumuko si Danby. Patuloy siyang nag-aral at nag-calculate ng lahat at tinulungan siya ng musisyan ng palasyo na gumawa ng pansukat ng ulan. At bigla, walang babala, umulan ng ulan mula sa langit. Napuno ng tuwa si Danby. Ngunit biglang naalala ng hari ang sinabi niya na aalis siya kapag umulan na. Tumakbo siya sa bahay na tinutuluyan niya at nakita siyang umiiyak sa harap ng pansukat ng ulan, punong-puno ng emosyon. Sinabi niya, kailangan mong tumakas ngayon. Pinaghahandaan ko na ito. May barkong papunta sa Mingnang naghihintay para sa'yo. Ngunit umiling siya. Buong buhay ko, tumatakbo na ako palayo. Napunta lang ako rito dahil tinatakasan ko ang mundo ko. Sa sandaling iyon, dumating ang musikero ng palasyo na palihim pa lang nakikipagtulungan sa mataas na pari. Inutusan siya ng pari na patayin ng eskolar sa paniniwalang maaaring talagang ngang galing sa hinaharap si Danby. Sinabi ng musikero sa pari, kung totoo yan, mas mapanganib ba siya? Dapat nating alisin siya. Isinakay ng musikero si Danby sa kabayo at humarurot sila sa kagubatan hanggang makarating sa isang gubat. Doon, sinabi niya, matagal ko nang alam na babae ka, pero disente akong tao. Ligtas sa akin ang sikreto mo. Ipinaliwanag ni Danby na hindi niya sinasadya ang lahat. Ang trabahong nakuha niya ay para sana sa isang lalaki at wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin iyon. Samantala, sa palasyo, sinubukan ng mataas na pari na sirain ang lahat ng itinuro ni Danby, lalo na ang bagong sistemang pagsusulat na kanyang binubuo. Kailangan daw nilang manatili sa tradisyon at burahin ang impluensya ng binata, ngunit hindi ito matanggap ng hari. Sumakay siya sa kabayo at umalis ng palasyo, hinahanap siya. Sa ibang bahagi ng gubat, naabutan ng mga gwardya sina Danby at ang musikero. Pinatakas siya ng musikero at hinarangan ng mga gwardya. Nilalabanan sila hanggang sa dumating mismo ang reyna, duguan ang mga paa. Tumakbo siya doon, desperadong hinahanap sila. Nagpatuloy si Danby sa paglalakad hanggang makarating siya sa isang sangandahan at hindi alam kung saan pupunta. Naalala niya ang sinabi ng hari noon na ang araw ang orasan ng Diyosen, kaya sinundan niya ang sikat ng araw hanggang sa makarating siya sa dagat. At doon, naghihintay na ang hari. Noong gabing iyan, magkatabi silang nakaupo habang pinagmamasdan ng mga bituin. Sinabi niya sa hari, sa hinaharap, hindi na namin nakikita ang mga bituin ng ganito, yung pinakamaliwanag na lang. Sumagot ang hari, tumingin ka ngayon. Ang mga bituin lang na nakikita mo ay yaong pinipili mong makita. Pero kapag huminto ka at tumingin ng mas mabuti, mas marami kang makikita. Nandoon na ang mga bituin noon pa man, hindi lang sila lumilitaw hanggat hindi mo pinipiling makita sila. Ang mga mata ay nakakakita kung ano ang ninanais ng puso. Matapos ang isang tahimik na sandali, umamin ng hari na mahal niya siya. Sinabi niyang nais niyang lumikha ng isang bagong mas madaling wika upang matutunan ng karaniwang tao, hindi lamang ng mga maharlika. Bigla siyang may naalala. Kinuha ang pera niya mula sa hinaharap at nakita ang mukha ng hari na nakalimbag dito. Doon niya napagtanto, talagang ang magtatagumpay siya. Nang bumalik ang hari sa palasyo, inanunsyo niyang magsisimula na siyang magpasahod sa mga taong tapat na naglilingkod sa bayan. Nakakagulat na sumang-ayon ng mataas na pari, sinasabing ang sino mang nakakabuti sa mga tao ay dapat gantimpalaan. Ano ang tingin ninyo kay Gosam? Tanong niya. Ngunit walang ibang sumang-ayon sa korte.
Naniniwala silang dapat ipatapon o kahit ipapatay si Gosam. Sa kabila nito, palihim na ipinagpatuloy ni Danby ang pagtuturo sa hari ng lahat, math, pagsulat at lohikal na pag-iisip nang hindi nalalaman ng mga pari. Isang araw, habang naglalakad siya sa palasyo, nakita niya ang reyna na nagtatago at palihim na kumakain. Ipinagbabawal kasi sa reyna ang kumain ng marami upang hindi tumaba at masira ang kanyang anyo. Inalok siya ni Danby ng isang tasa ng instant noodles, tinanggap ito ng reyna, at habang kumakain sila, nagkwentuhan sila. Mula noon, naging magkaibigan sila. Makalipas ang ilang araw, linapit ng reyna ang hari at sinabi nitong alam na niya ang lahat. Ipinagbigay alam na rin daw niya ang reyna mother dahil ang dalaga, si Danby, ay dapat sanay isa sa mga kongkubina ng hari. Bigla nang napansin ni Danby na may inihahanda para sa kanya na hindi niya maintindihan. Binihisan siya ng mga aliping babae ng palasyo at nilagyan ng make-up. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari hanggang sa mapagtanto niyang inihahanda siya para sa tanghaliing pahinga kasama ang hari at siya ang magiging unang babae nito. Nang maunawaan niya ang nangyayari, nagpanik siya at tumakas sa mga taong nasa paligid niya. Agad ipinaalam ng isa sa mga punong alila sa hari na nakatakas siya habang papunta sa palasyo. Lumabas ang hari upang hanapin siya at kalaunan ay natagpuan siya, ngunit hinawakan siya nito sa braso at hinila papasok ng isang silid. Sumigaw si Danby, nagproprotesta, "Sabi mo kaibigan lang tayo, 19 lang ako." Natawa ang hari at sumagot, 19? Ibig sabihin may 3 taon ka na ng pagiging adulto, hindi ka na bata. At saka, matagal ko nang alam na babae ka, hindi naman kita hinawakan, di ba? Pero ngayong gabi, kailangan mong manatili rito. Lahat ay nakatingin. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin ng buhay. Ang totoo, sobrang matigas ang ulo ng ina ko at walang madaling makakapanghikayat sa kanya. Kinabukasang umaga, kinausap ni Danby ang musiko. Tinanong siya nito, "Sigurado ka bang gusto mong bumalik sa hinaharap?" Ngunit hindi siya sumagot. Naguguluhan siya at puno ng pagdududa ang puso niya. Tahimik siyang umalis at umupo mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang reyna at sinabing may gustong makipagkita sa kanya. Pagpasok ni Danby sa palasyo, hinarap niya ang reyna mother na kamukhang kamukha ng kanyang tunay na ina. Tuluyan siyang napaiyak at walang nakaunawa kung ano ang nag-udyok sa kanyang pag-iyak. Noong gabing iyon, pinuntahan niya ang bagong sistemang astronomical ng Joseon na siya mismo ang tumulong sa paglikha. Makakatulong ito sa kaharian na tumpak na masubaybayan ng mga araw at buwan. Pagkatapos, inimbitahan siya ng hari upang ipakita ang isa pang proyektong kinakalahok niya. Nakabuo siya ng bagong alphabet na binubuo ng 28 na letra, na layong pasimplihin ang pagbasa at pagsulat upang matutunan ito ng kahanakjihan sa Joseon, hindi lamang ng mga eskolar. Pagpasok nila sa gitna ng malaking bulwagan, pinaupo niya si Danby sa seremonyal na upuan. Pagkatapos, inilagay ni hari sa ulo ni Danby ang maharlikang palamuti sa buhok, isang simbolo ng kasal, at hiniling na manatili siya sa piling niya magpakailanman. Napaiyak si Danby at sinabing, "Hindi ko kaya. Nangako ako sa sarili ko na babalik ako kapag umulan na. Naghihintay ang aking ina at may tiwala siya sa akin." Mahinan sumagot ang hari, "Kung ganun, puntahan mo siya at bumalik ka. Dito tayo magsama." Ngulit muli siyang tumanggi. Nawalan ng pasensya ang hari at galit na sinabing, "Tama ka, mas mabuti ang hinaharap kaysa sa Joseon na ito, puno ng sakit at karamdaman. Gawin mo ang gusto mo." At umalis siya, wasak ang puso. Naiwan si Danby sa bulwagan, nakatayo at hindi makagalaw. Bigla, may tumama sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. May sumaksak sa kanya ng espada at ang buong businay ay nagliyab. Nang marinig ng hari ang nangyari, isinagal niya ang kanyang buhay at tumakbo sa gitna ng apoy upang iligtas siya. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang tagapayo at sinabing nawala ang sinaunang teksto gabi. Inakusahan niya ang mataas na pari ng pagnanakaw nito.
Hinawakan ng hari ang kamay ng pari at sinabing, "Wala bang nagturo sa'yo na burahin lahat ng ebidensya matapos gumawa ng krimen?" Pagkatapos, humarap siya kay Danby at tinanong, "Ito ba ang tinig na narinig mo?" Tumango siya. Lumalabas na ang aklat sa kanyang bag ang nagligtas sa kanya sa saksak. Galit na galit ang hari at hinarap ang pari. "Alam mo kung anong ibig niyang sabihin sa akin. Bakit mo ginawa ito?" Malamig na sumagot ang pari, "Kasi kapag kumalat ang bagong wika na yon, magsisimulang mag-isip ng malaya ang mga kabataan. Magdudulot iyon ng kaguluhan, wawasakin ang kaharian. Hindi ako takot mamatay. Ang kinakatakutan ko ay ang kaguluhang sisirain ng hinaharap." Sumagot ang hari, "Kahit pigilan mo, itatayo ko ang sistemong ito ng pagsulat para sa mga tao. Gusto kong maging taong nagpapangyari ang kanilang mga pangarap. Bakit tayo matatakot sa hinaharap na hindi naman natin maaabot? Sa mundong wala tayong alam." Ngulit hindi natinag ang pari, lumuhod siya at sinabing, "Isagawa na ang hatol at tapusin na ito." Nang hindi nagtagal, dumilim ang silang-silangan at nagsimulang umulan. Mahina sa simula. Naglaboy ang Danby sa palasyo, nagpapaalam sa kanyang mga kaibigan sa huling beses bago umalis. Tinanong ng hari kung maaari ba niyang samahan hanggang sa pinakamalayong dulo. Magkatabi silang naglakad hanggang sa makarating sa dalampasigan. Doon, pumasok si Danby sa parehong lawa na dati niyang nahulugan at hinayaang sarili niyang muling lumubog, gaya ng dati. Ilang sandali lang, muli siyang lumipaw, pabalik sa sarili niyang mundo. Tumingin siyang paligid at napagtantong ilang segundo lang pala ang lumipas. May oras pa para makarating sa exam. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa silid ng exam at nakita ang guro niyang naghihintay. Kakasimula pa lang ng entrance exam. Dali-dali siyang umupo at kinuha ang pagsusulit. Paglaan ng ilang araw, umuwi siya at nakita ang kanyang ina na naghihintay. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Lahat kay Danby ay nagbago. Ang kanyang kilos, ang kanyang pananaw, nag-iba lahat matapos ang kanyang paglalakbay. Natutunan niyang pahalagahan ng mas malalim ang mga tao at bagay sa kanyang paligid. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, habang palabas siya sa school, biglang bumuhos ang ulan. May biglang nagpayong sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya ang isang mukhang pamilyar na pamilyar, kamukha mismo ng hari ng Diyosen. Ngunit ngumiti lamang ito at sinabing, "Matagal na tayong nagkita. Sa bus, nahulog mo ang payong mo." At doon nagtatapos ang kwento. Kung umabot ka sa dulo, sabihin mo sa amin ang iyong opinion sa comments at sabihin din kung ano ang gusto ninyong ipasummarize sa susunod na video. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.